Makailang beses nang nagbigay ng deadline ng DND o Department of National Defense para tapusin ang bakbakan sa Marawi City. Pero day 45 na, patuloy pa rin ang mga airstrike. Gayunman, hindi na raw ito kasintindi at sinlakas noong mga nakalipas na araw. Naghahanda na rin daw ang Task Force Bangon Marawi sa gagawing rehabilitasyon sa lungsod. May report si Maki Pulido. Niyayanig pa rin ang pambubomba ang sentro ng Marawi City pero mas kaunti na at hindi kasing tindi kumpara sa mga nakalipas na araw. Indikasyon daw yan na nakikita na ng militar ang pagtatapos sa krisis na nasa ika-45 araw na. Sir, kasi ang napapansin ko, sir, mas konti na ang airstrikes. Yes, that's an indication. It's an indication of what? Na weakening na ano. Ilang beses nang nagbigay ng deadline ng Department of National Defense kung kailan matatapos ang bakbakan. Isa rito ang Araw ng Kalayaan noong June 12 kung kailan pilit itinaas ang bandila sa Marawi City Hall sa gitna ng mainit na putukan at bombahan. Pero yan daw ay dahil na underestimate nila ang kalaban. Noong umpisa, akala nga raw ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na 3 araw lang ang itatagal ng gulo. Pero turning point daw sa bakbakan ng pagkabawi nitong linggo sa Dansalan College na nasa mataas na bahagi ng syudad at pinagkutaan ng mga Maute ISIS snipers. Soon, malapit na. Ayaw ko lang magbigay ng deadline dahil 3 beses na ako nakuryente dyan sa deadline ko. Nahihiya na ako. It turned out that we underestimated the result was to also stay there and fight it out. Saka hindi namin, ang plan namin doon, ang estimate namin siguro mga 200-250 lang ang nandyan sa loob. It turned out it was more. Nasa maliit na bahagi na lamang daw ng Marawi City ang sentro ng bakbakan, pero wasak na sa paulit-ulit na paghulog ng 500 pounds na bomba ang maraming bahay, gusali at iba pang infrastruktura maliban sa mga moske. Handa na raw ang Task Force Bangon Marawi sa gagawing rehabilitasyon ng lungsod. Nagpunta si Lorenzana sa Marawi City ngayong araw para kausapin ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Matapos lang yung putukan dyan, we can return already the evacuees to those areas na hindi naman na delikado, except yung the site of the heavy fighting at maraming mga unexploded ordnance diyan. The Maotis might have left IEDs or booby trap the area for the soldiers, but when they left, baka naman pagka pinabalik natin yung mga civilian, sila maputukan. Maki Pulido, GMA News.